puso at isa-isip. Ang sabi ni Pablo sa 6 ng Hebreo, hindi liko ang Diyos upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan. Sa inyong paglilingkod sa mga banal, hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya po, kabataan man tayo, katandaan man tayo, o mamamatay man tayo, mabubuhay man tayo, manatili tayong sa Panginoon. Ang kabataang Kristiyano ay gumagawa ng mabuti. Is always active and happy. Ay hindi nahihimagod sa paggawa ng mabuti. Nadugtungan naman ang pangangailangan ng ilang OFW sa Singapore matapos na sila ay maanyayahan sa isang naiibang tindahan. Narito po ang kanilang kwento. Bilang isang kasambahay, may mga amo po na ang iba pong mga helper nila ay hindi po binibigyan ng pagkain. Sana po, ito na po yung magkakataon ko na makakatagal ako dito sa Singapore ng athlete, kalusugan. Yun lang po, pinapanalangin ko sa Lord. Para sa pamilya. Para sa pamilya. Iniisip nila mayaman ka. Hindi nila alam yung sakripisyong ginagawa dito. Kasi nakikita ko na rin po ito sa TV pa lang, kahit nung bata pa lang po ako na lagi po kayong nagbibigay ng tulong. Maganda ang layunin niya, yung pagtulong niya sa kapwa, yung hindi sila humihingi ng kapalit. Kahit ibang reliyon kami, invited pa rin kami na makakapunta dito. Ang masasabi ko lang talaga, mababait sila, maaasikaso. Welcome to MCGI Resort here in Singapore! Pagpasok pa lang, parang magkakilala na agad tayo. Yung ambience is very welcoming. Mababait ang ating mga kapatid. Lahat po puro pagbati at masaya po. Parang maliwalas po ang kapaligiran nung sumunod pagpasok ko rito. Po yung pagtrato nila sa mga kumukuha ng free grocery. Tsaka palabate, palangiti. Yun po yung number 1 na gustong-gusto namin. Wala po akong masabi, talagang salamat sa Diyos. Sa maliit na paraan ay makatulong po tayo sa pamamagitan ng pamimigay natin ng mga libreng pagkain or mga libreng damit or mga libreng mga bagay na kailangan nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa lahat po ng bumubuo ng MCGI. Nagpapasalamat po ako kasi marami pong nakikinabang, marami pong natutulungan, hindi lang po ako. Napakadami po namin nandirito sa Singapore na nakakatanggap po. Sinashare ko po sa lahat, lagi ko po sinasabi na may MCGI free store. Umattend po kayo, pumunta po kayo. Libre po lahat, pagkain, at saka po mga groceries. Thank you, Lord. Maraming salamat sa binigay mong pagkakataon. Ito lang yung na-experience ko na first time kong pagpasok dito na talagang parang giver ba? Kala nila, porket nandito sa ibang bansa, marami ng pera. Kumbaga para po makatipid din, kasi hindi naman po ganun kalaki yung sahod. So, malaking bagay din po itong MCGI ko. Malaking tulong po yung ginagawa niyo sa amin mga OFW. Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa amin mga OFW, sa pamilya namin. Malaking tulong yung ginawa niyo. Let us always find happiness doon sa pagsunod sa Diyos at pagkilala sa mga gawa ng Diyos, pag-aalay ng pagpapasalamat at pagkilala ng utang na loob sa Kanya, pagsunod ng buong puso. Buong puso, nandun yung kaligayahan natin sa pagsunod. Kung hindi ka maligaya sa pagsunod ngayon, kapatid, find that happiness para
magkaroon tayo ng pag-asa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Singapura! NCGI cares! NCGI shines! To God be the glory! Bago tayo magtapos, iiwan namin sa inyo ang isang katwiran mula sa banal na kasulatan. Paano ba magiging makabuluhan ang pagbubol ng buhay, lalo na ng mga kabataan? Pakinggan natin ang kasagutan ayon sa Biblia. Sa 6:12 ng Ecclesiastes, Sapagkat sinong nakaaalam kung ano ang mabuti sa tao sa kanyang buhay? Lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay na kanyang ginugol na gaya ng anino. Sapagkat sino makapagsasaysay sa tao kung ano ang mangyayari pagkamatay niya sa ilalim ng araw? nakita nyo mga kapatid, sabi ng Diyos, merong mga tao ang kanyang buhay ginugugol niya parang anino. Ang lahat ng mga kaarawan ng kanyang walang kabuluhang buhay. Mabubuhay ka na walang kabuluhan pagka yung kasariwaan ng buhay ang i-enjoyin mo. Pagka ang sinunod natin yung pita ng laman, ang sabi ng kasulatan, ginugugol mo yung buhay mo sa walang kabuluhan. Tandaan mo ang wika, sabi ng Diyos, na kung susindin mo yung nasa ng iyong puso, lalakad ka ng lakad ng iyong kalooban, sa paningin ng iyong mata, sa kaarawan ng iyong kabataan, talastasin mo dahil sa lahat ng bagay na ito, dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Kaya nga ang wika, alisin mo, ilayo mo ang kapanglawan sa iyong puso, alisin mo ang kasamaan sa iyong katawan, sapagkat ang kabataan at ang kasariwaan ng buhay ay walang kabuluhan. Papunta lang po yan sa walang kabuluhan. Pagka ang susundin mo yung lahat ng pita ng laman mo, mauuwi ang buhay mo sa walang kabuluhan. Ngayon, para magkaroon ng kabuluhan ng buhay ng kabataan, ano dapat niyang gawin? 12:1. Pakibasa mo, Sis Luz, sa 12:1, 13 hanggang 14. Alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. Palang kaarawan ng kabataan, yung youth, dapat palang gugulin sa paglilingkod sa Diyos. Hindi nyo ha? Ang kabataan sa mundo, ginugugol ang buhay sa barkada, sa inuman, sa mga date, sa pot session, sa droga, sa lasingan. Hindi pala ganun ang rekomendasyon ng Diyos. Kasi kung yun ang paggugugulan mo ng buhay mo, lalabas walang kabuluhan ng buhay mo. Ang utos pala ng Diyos, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan, bago dumating ang masasamang araw. Meron pong darating na masasamang araw. Pag matanda ka na, makakaranas ka na ng masasamang araw. Mawawalan ka na ng nasa na makapaglingkod sa Diyos. Pagka gugugulin mo sa walang kabuluhan ng iyong pagkakabinata o pagkadalaga. Kaya bata pa dapat alalahanin na ang may lalang. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pang mga videos kaugnay sa mga paglalakay sa iba't ibang issue ng buhay at pananampalataya, bisitahin lamang po ninyo ang MCGI channel sa YouTube para po tayo ay matuto ng mga katwiran mula sa banal na kasulatan na magsisilbing gabay sa ating mga pamumuhay. Pansamantala,
dito po muna nagtatapos ang ating programa. Kung loloobin ng Diyos, muli tayong magkikita-kita sa susunod na linggo para sa iba pang mga kwento ng pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Sa awa at tulong ng Diyos ay magpapatuloy ang pag-abot ng MCGI sa mga nangangailangan dahil MCGI cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Salamat po sa Diyos. Kay buong ibigay na pagkakaisa